Ang topic natin ngayon mga kanegosyo, distribution business model. Focus in one, taho lang ang benta. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, email lang kayo or message lang kayo dito sa channel ko or comment ka lang. Hindi ako influencer, hindi ako vlogger, isa po akong content creator. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Distribution model. Paano to kumikita mga kanegosyo? Ito, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi nalulugi yung negosyo. Bakit hindi nalulugi? Bakit nalulugi ang negosyo mo? Or hindi lumalaki? Excuse. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back nung pandemic, halos 95% ng negosyo na nakapaligid sa school puro nag-close dahil 2 years din na online class yung mga estudyante. So walang customer, kaya halos close na lang din ng mga may-ari ng tindahan. Isa na ako doon. Actually, naitawid ko pa yung negosyo hanggang 2021, pero hindi na talaga kaya kinlose ko na talaga. Naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City mga kanegosyo. Dalawa kasing branch lang naman ng TIP, isang Manila, isang Quezon City. Hindi kinikilala ng mga main branch na taga Manila yung Quezon City, ganun din kami, hindi rin namin sila kinikilala. Ewan ko, gap siguro yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin yun. So anyway, nung graduate ako ng college, hindi na ako umalis sa boarding house ko mga kanegosyo kasi taga Cavite ako nagbo-board lang ako malapit sa school. Nung nag-work ako, kasi accessible sa lahat east, west, north, south, yung biyahe. Nandun lahat yung sasakyan sa lugar ko. Kaya hindi na rin ako umalis doon sa pinagbo-boarding house ko nung graduate ako ng college. After a years ko na as a sales, nag-resign ako mga kanegosyo para magtayo ng sari-sari store. Hindi masama yung mga nagtatrabaho mga kanegosyo. Ako gusto ko lang talaga kasi masubukan kung ano yung pagdinegosyo. Kumaga ako lang to. Hindi naman tayo lahat pare-pareho. Marangal pa rin yung ginagawa nyo kahit nagtatrabaho kayo mga kanegosyo. Nag-resign ako as a sales at tinayo ko nga yung sari-sari store ko malapit sa boarding house ko. So ang community yung pinaglilingkuran ko mga kanegosyo is college student ng alma mater kong school. Sa TIP din sila. Actually, naging tambayan yun ng mga college student. Pag break time nila sa tindahan ko sila tumatambay. Sa aming pang-anim akong sari-sari store, mga kanegosyo. At sa aming 6 na sari-sari store na nakapaligid sa TIP, lagi ako mahal ng 2, ng 3, 5 piso. Malakas ako mag-markup mataas ako. Pero bumabawi naman ako sa service. Malupit naman yung serbisyo ko mga kanegosyo. Kaya sa akin pa rin sila bumibili yung mga customer ko. At ang natutunan ko nga sa sari-sari store, walang focus in one. Hindi may scale up sa business model na tulad ng franchising, hindi mapapranchise yung sari-sari store, hindi mapapadistribute, hindi natin ma-apply na manpower, software, licensing. Kung maghahabang buhay kang reseller, hindi masama yung sari-sari store mga kanegosyo, pero hindi siya lumalaki. At taho mga kanegosyo, yung may-ari nung pinagkukuhanan ng taho ni tatay, distribution model na po ang tawag dyan. Maghahanap siya ng mga magbebenta ng taho,
At commission based, depende sa dami na mabebenta nila, depende din yung dami ng kikitain ng vendor, mga kanegosyo. At nakapokus lang sa isa. Wala kang makikitang another tinda ng candy, walang sigarilyo yan. Taho lang, focus lang sa taho. Focus in one at inapplyan ng may-ari ng taho ng distribution model. Doon lalo siyang kumita. Kumuha siya ng mga iba't ibang tao na maglalako ng taho niya. Kumbaga siya lang yung parang pinaka-manufacturer ng taho. At kumuha at nagpa-distribute siya. At kumuha ng mga tao. Commission based. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one is hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model. Ngayon, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, comment ka lang taho. Like mo na rin tong video ko. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.